Matapos ang ilang buwan na pagkampanya, tuluyan na ngang nakapasok sa New 7 Wonders of Nature ang Puerto Princesa Underground River sa Palawan. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Mayor Edward Hagador ng Puerto Princesa, Palawan. Magandang umaga, Mayor Hagador. Congratulations po. Magandang umaga naman po, Sir Javi, at sa ating mga tagapanood. Bakit ba natin kinampanya ito, yung New 7 Wonders? Ano ba yung value nito? Well, actually po, muntik na ako hindi sumama rito, no? Kasi nahuli na kami. No? Pero nung sa may deadline. Oo. Nahuli kayo sa deadline. Nahuli na, almost late na kami. Dahil nung pinasok kami, out of 400 entries, number 400 yung underground. So nakapasok din. So hindi na sana ako interesado. Lalo na nung ni-research ko na hindi pala UNESCO inspired ito. Kaninong idea ba na sumali tayo dito? Isang contest nung isang computer expert na si Bernard Weber. At nagawa na po niya ito sa first New 7 Wonders. Ito ngayon, New 7 Wonders of Nature Nakagawa na siya ng New 7 Wonders na nag-generate ng 100 million votes. Ano ba? Meron bang ibang Philippine entries maliban sa Pito kami. Pito dati yung pumasok sa atin. Pito, nagaling Pilipinas. So, kayo lang ba yung nakapasok? Kayo lang? Underground River lang? Kasi dati po, walang limit Pero nung makita nila puro Pilipinas yung papasok, ginawa na lang isang entry na lang per country. So, ang nangyayari po kayo napili? Kami ang napili kasi highest votes. Ano po, ang underground. Ganun. Okay. May elimination round. Elimination. Nung makapasok na po kami, pero nung una ko tinignan, sabi ko malayo. Pero nakita natin na habang tumatakbo yung panahon, tumataas. Ibig sabihin, marami rin talagang nakakagusto sa underground river. So doon ako kami nag-full talagang ang kampanya namin, wala 24/7. Bakit importante ito? Ano magiging impact nito sa atin at sa inyo? Alam niyo po sa aming mga local government officials, may kanya-kanyang style ng promotion ng lugar. Nakita ko ito, nung una nga sabi ko, hindi ako interesado, pero nakita ko 400 entries all over the world. Tapos umaangat tayo. Sabi ko, magandang vehicle for campaign. So, yun yung sinundan natin ngayon. So, magkakaroon ba ng impact? Halimbawa, dadami ba yung mga turista sa atin at saka sa Palawan? Ano bang, kilalang competition ba to sa mundo? O sa atin lang tayo, dito lang naging excited ang mga tao? Worldwide po ito. Just to give you an example po, nung mag-start ang campaign, we only have 160,000 tourists doon sa Puerto Princesa. Puerto Princesa? Hindi lang underground, lahat na yun. Lahat na yun sa Puerto. When we started campaigning for the underground, for the New 7 Wonders, umabot na tayo last year ng 520,000 tourists. So, ganun o kalaki yung tinaas. Ang ating flight, from 2 flights, nag-12 flights na po tayo, big planes. And, ano masasabi niyo? Resulta yan ng contest na to? Opo, wala ko ibang makita kasi I've been a mayor for almost 20 years. Hindi ko nakitang ganito. So, dumami talaga. Ganito lumundagan tourism natin. So, bawi na kung ano man yung nagastos natin dito. Definitely po. So, may ginastos ba tayo? Gumastos din tayo sa kampanya talaga. Hindi po may halaga ba kayo? I don't have any figures. Pero millions din naman ang ginastos natin dahil napakahirap naman kumpanya ng wala ka man banner, wala ka pati yung pag-travel sa different municipalities. So yun po ang nangyari. Nakita natin ang resulta. Actually, makikinabang din ang Pilipinas kasi lahat naman ang pupunta sa amin, lalo na yung foreign and balikbayan tourists, dadaan muna ng Manila. At baka may iba pang puntahan. Apo, baka nga maharang pa sa hindi na Puerto Tubuloy, baka pumunta na ng Cebu. Punta na ibang lugar pa. So, meron lang akong i-raise, Mayor, dahil may mga lumabas na mga allegations sa ibang bansa. No? May lumabas sa The Guardian newspaper, medyo credible na dyaryo sa United Kingdom, na umatras daw yung Indonesia at saka Maldives na mga tourism destinations din. Dahil meron daw surprise fees na sinisingil yung New 7 Wonders Foundation sa kanila, $500,000. Hindi po totoo yan. So, walang siningil sa inyo na siningil lang po sa atin is $195. Yan ang parang registration fee. Registration fee. And then, pag ginamit niyo yung logo ng New 7 Wonders, humingi sila ng sponsorship. Ibig sabihin, dahil kanilang logo yun Okay. At yung sinasabi ng iba, fundraising, wala namang contest na hindi fundraising. Maski nga mga beauty contest, maski UNESCO is relying on the sponsorship of other countries. Diba? So, ganun talaga yan. Ang natawa lang ako dun sa isang nagreklamo na sabi nila yun daw Great Barrier Reef of Australia is a very beautiful place, magnificent. Bakit daw hindi nanalo? Sagot ko sa kanya, hindi naman to beauty contest Numbers game ito. Maganda nga yung lugar mo, hindi ka naman bumoto. Ang boto online, no? Online may text texting. Okay. Doon tayo magaling. Doon tayo nag-number 1 sa text voting. Okay. Talagang I can feel number 1 tayo. Ayaw nilang sabihin yung actual ranking.
Pero sa nakukuha namin information, ang highest votes nakuha ng ibang bansa is 3 million, 4 million votes. Okay. Tayo 24 million. So, texting lang. inaasahan nyo dadami ang mga turista dahil din dito, no? Hindi lang po inaasahan, Sir Rawi, nandiyan dyan eh. Kaya worried kami. We're very much worried. Why are you worried? Hindi ho kami ready sa ganito karaming turista. Yung infrastructure nyo, kasi huli akong pumunta sa Underground River, medyo matagal na, pero alala ko medyo lubak-lubak yung daan, Ngayon, papunta doon. Hindi na nga, pinasimento na namin. Local funds na ginamit namin para masimento. Kasi dati medyo matagal yung biyahe. Libre masahe. Oo nga ho. So, ngayon, from Puerto Princesa to the Underground River, kasi parang coast to coast yan, no? So, dati, it takes you 2.5 hours. 2.5 hours? Ngayon po, 1 hour 20 minutes. Nandun na Okay, kayo. halos nahati. Halos kalahati po yung travel time. At saka ang dami ng magagandang resort along the way. Yung isang concern naman ng mga turista, lalo na yung mga galing sa ibang bansa, yung security at safety nila, no? Kasi alam naman natin na about more than 10 years ago, may malaking insidente diyan sa Puerto Princesa, sa Dos Palmas, Honda Bay. Ang layo ng binyahe ng mga kidnappers, no? Ang mga taga Abu Sayyaf, no? Ano yan, it became a world famous incident, no? Accidental po yun eh. Hindi naman talaga sa puerto ang punta nila. Imagine, pupunta ka sa isang lugar, kay kidnapin mo, waiter, cook, preacher, wala naman pera doon eh, di ba? Pero meron namang Amerikano, 3, 4 yata Amerikano. Pero preacher ho yan. Mga missionary. Mga missionaries pa. Ang isang mayaman-yaman lang doon, si Regis Yala, Romero, pero napagkamalan pa nilang Japanese. Di ba? Pero ang ano po nun, nakita namin po itong problema. Nakita namin ang problema. Yung convenience ng mga bisita. Kaya nga po, tumawag kami ngayon ng Tourism Summit sa lahat ng local stakeholders, tourism stakeholders sa Puerto Princesa, para planuhin na namin talaga. Dahil hindi na biro eh. Okay. Bigla ako kami nag-worry sa dami ng turista. Ano yung mga security measures ninyo? Yes, isa pa po yan. So far, very peaceful pa naman ang Puerto. Napakagaling naman ang ating military doon and PNP. Talagang na-handle nila ng security. Huli akong pumunta sa Coron Mayor, may mga nakausap ako ng mga turistang French, no? Siyempre, may mga babala yung mga pamahalaan sa Europe. Ang sabi daw ng French government sa kanila, kasi may mga advisory yan sa internet, no? Na safe naman daw yung northern tsaka central Palawan, pero wag daw bumiyahe sa Southern Palawan, no? May problema ba doon sa Southern Palawan? Kasi yun ang sinasabi sa mga turista na wag pumunta doon. Wala rin po kami nakikita sa Southern Palawan, wala rin po. Although maraming Muslims doon, pero hindi very harmonious yung relationship ng Muslim Christian sa amin. Walang incident na... Walang incident, walang mga sightings. That's right. At saka mismo mga Muslim sa atin, alam nila wala sila makikita ng lugar kasing ganda ng Puerto Princesa at Palawan. So, bakit nila sisirain? Kaya sila pumunta ron dahil gusto nila ng peaceful life eh. Even during the height ng Miswari conflict sa government, pinakatahimik ko ang Puerto Princesa at Palawan. If you remember, that's the only place na Miswari visited without guns. Pati ho ang military, walang baril. Dahil sabi ko, kung mag-uusap tayo ng peace, removable elements of violence. Bakit tayo mag-uusap nakabaril kayo lahat? Kaya first time po na pumunta si Miss Suarez sa isang lugar, at first time din ang Marines nag-usap sila na walang baril sa Puerto Princesa. Okay, importante na sa Palawan yung environment, syempre, ano? Ayun ang number one. Alam natin na nagkaroon dyan ng log ban, commercial log ban. Tuloy pa rin ba yun, yung log ban? Sa Puerto Princesa po, hindi lang log ban. Wala pong mining, walang logging, walang mining. Walang sa industry. Ibang lugar naman sa Palawan, outside of may mga Puerto, protesta na kasi tungkol sa mining. Outside Puerto, matindi ho yung mining doon. Hindi lang legal mining, kundi illegal mining pa. Anong impact sa environment sa inyo? Delikado po kasi kami nasa gitna eh. Although we're very much... pagdating sa consistent kami sa environmental protection. Kaya lang, siyempre, nasa gitna kami ng province kung ano mangyari sa north and south, sasakulin din kami. Pero I can guarantee po na as long as I'm the mayor, doon po sa Puerto, walang mining, walang extractive development. Not even industries. Quarrying po for the gravel and sand. Kailangan yan. Pero yung pong, sabihin nating extractive mineral operations, kagaya ng nickel, gold, ang dami natin yan eh. May nickel, may gold, meron tayong mayaman ng mercury. Palawan sa minerals, kaya mahirap din pigilan eh. Ang every square meter yata ng Puerto Princesa, na-applyan na ng mining eh. Kaya lang hindi sila maka-operate dahil ang unang requirement, the endorsement ng mayor. Pero hindi ko kami nag-worry dyan, even before the campaign started. Meron na po tayong environmental code. Ito po yung code of ethics ng lahat ng turista, investors na dapat sundin. At
very strong naman po ang aming implementation ng environmental laws. Okay. Yun naman po pwede nating ipagmalaki na very consistent tayo pagdating. So, ang problema na lang yung mga ibang bayan, maliban sa Puerto Princesa. Yan na po. Okay, maraming salamat, Mayor Edward Hagedorn ng Puerto Princesa, Palawan. Maraming salamat din po. ulit. At maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa atin sa kampanya sa Underground River. Lalo po kay Presidente Noynoy Aquino dahil siya yung nagbuo ng National Task Force. Maraming salamat po, Sir Rawi. Thank you. Thank you. Hawi na lang po.